Hindi inakala ni Jiseong na sa puntong ito ay nakakapalag pa ang kalaban, Kwon Daegun. Kaya pala si Minho at ang grupo niya ay kakampi pa rin ni Daegun. Nang makita niya si Hodong, o isang miyembro ng grupo ni Minho, parang nakakita si Jiseong ng isang tiyuhin na nasa 40 pula, kaya't naisip niya na talagang mabigat kalaban ang panig ni Daegun dahil umarkila pa sila ng upang tinatawag na rented uncle para tumulong. Sa panig ni Daegun, nagpapasalamat siya ng husto dahil pinuntahan sila ng buong grupo ni Minho para tumulong. Pero humihingi rin ng paumanhin si Daegun dahil bukod sa pagpapaganda lang ng eksena, hindi niya masyadong pinagkakatiwalaan ang mga kaklase niyang lalaki dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan ng bawat isa na makalaban ng dalawang kalaban. Pero may mga armas pa ang mga kalaban. Nang marinig ito, buong kumpiyansang sinabi ni Minho na siya ay isang walang kapantay na mandirigma. At ang ilang armas sa harapan niya ay parang lamok lang, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Daegun. Bago pumunta kay Daegun, lubusang naghanda ang trio, grupo ni Minho, Gihong, at Hodong. Kaya nang magsimula na ang laban, lahat sila ay handa na hawak ang kani-kanilang mga armas, mula sa batuta ni Minho, ang Tsi-Kamao ng Oso, teknike, ni Gihong at tinapos sa Class Choppy, teknike, ni Hodong. Masasabing kahit sa loob ng paaralan natalo ni Daegun si Minho, pero ito ay sa labas ng paaralan kaya ang lakas ng trio ay parang tigring tinubuan ng pakpak. Sa tabi niya, hindi na iwasan ni Daegun na mapasimangot kay Minho at sa mga kasama niya. Hindi niya alam kung ano pa ang pinag-aralan ng mga ito, samantalang puro armas ang laman ng mga bag nila. Sa kabilang panig, isang lalaki mula sa grupo ni Jiseong ang nakarinig ng usap-usapan na si Minho ay bihasa sa paggamit ng lahat ng uri ng armas. Isa pa, ang kalaban, panig ni Daegun, ay may kasama pang rented uncle, kaya mukhang medyo masikip ang labanang patayan ngayon. Nakaangat ang loob, nang makita niya si Minho ay lumapit agad, itinuro ang lalaking may hawak ng baseball bat at hinamon na kung alam niya ba talaga itong gamitin o hawak lang niya para may mahawak. Kaya naman ang lalaking mahaba ang buhok ay sumagot pabalik na kailangan lang niyang basagin ang ulo ng ibang tao, hindi na kailangang alamin ang iba pang kung ano. Kaya mukhang medyo mahirap pero ang laban ng bibig trash talk ni Minho ay isang antas na mas mataas. Habang nilalait ang kalaban na bobo at walang alam. Kaya sa pagkakataong ito, tuturuan niya si Minho ng aral tungkol sa outclass. Sa gitna ng combat gamit ang bibig ni Minho, nawala ng kontrol ang lalaking iyon at sumugod para makipagsagupa sa kalaban. Sa kabaligtaran, sa galing niya sa armas, agad na napansin ni Minho na ang kalaban ay kanang kamay ang gamit. Ayon sa analisis niya, sa isang baguhan na gumagamit ng baseball bat, ang karaniwang atake ay itaas ang kamay at ihampas pahilis. Pero si Minho ay hindi nag-abalang dumepensa, kaya't una, imbis na harangan o iwasan, dumiretso siyang nagbato ng powder buhangin sa mata ng kalaban, kasabay nito, sinamantala ang bukas na pagkakataon at agad na pinaulanan ng suntok ang tiyan. Sa huli, para tapusin ang kalaban gamit ang isang marumi ngunit epektibong galaw, tinapos ng binata si Minho sa pamamagitan ng kanyang espesyal na massage cue slang teknike. Hindi lang iyon, para masigurado na hindi na makakalaban ang lalaking iyon na minamalas, hindi rin nakalimutan ni Minho na bumanat pa ng isang sipa sa mukha. Mula sa likod, ang natitirang kasamahan, sa panig ni Jiseong, ay nagsimulang umangilabot sa maduming estilo ni Minho na umabot na sa antas ng isang maestro. Sa kabaligtaran, kahit may ilan pa siyang kailangang tapusin, ang binata si Minho ay buong kumpiyansa pa rin. Kanina lang, nang makita ang kalaban na may hawak na isang batuta, masakit na para sa kanila, ngayon naman ay naglaro pa ng double batuta. Ang mga tauhan ni Jiseong ay lalong kinabahan at natakot. Bukod pa dyan, ang maduming taktika ni Minho ay kakaiba at mahirap harapin, kaya kailangan nilang lahat na maging alerto para makasagot. Nang mabasa ang isipan ng kalaban, ginamit ni Minho ang kanyang labanang bibig para hamunin ang mga kaaway, para udyukan ang mga kalaban na sumugod sa pamamagitan ng pagpapakaba sa kanila, madaling naiwasan ni Minho ang suntok ng kalaban. Kasabay nito, sinundot, binigyan ng sipa sa puwet, agad ang puwet ng lalaking sumugod sa kanya. Sa kabilang panig, nang magkaroon ng pagkakataon si Minho, agad na sinamantala ni Hodong ang puwang na yon. Para hindi na makabalik ang kalaban, pagkatapos ng pang-akit, pang-abala, sa kasamahan, walang awang tinapos ng binata si Hodong ang kalaban gamit ang kanyang teknike sa mismong tuktok ng ulo ng kaaway. Sa tabi, nang masaksihan ang kabaliwan ng trio,
ang natitirang mga kasama ni Jiseong ay kailangan ding maghanap ng armas para depensahan ang sarili. Ngunit nang makapulot lang ng isang bote, kinailangan ng kawawang tauhan na yon na matamaan ng buo ng suntok ni Daegun na nakakapatumba ng armas. Nang biglaang maatake, plinano ng isa pang lalaki na gumanti para sa kanyang kasamahan. Ngunit sa tulong ni Gihong, ang kalaban ay wala na ring magawa. Sa sitwasyong ito, talagang magulo ang lahat ng nangyayari. Sa kabaligtaran, nang mukhang ayos na ang sitwasyon, kumpiyansa si Daegun nang makita ang kalaban, si Jiseong, na tumigil sa pag-trash talk at sumugod na para makipaglaban. Tinanggap ang hamon, kahit dalawa laban sa isa ay okay lang, sina Seungwa at Jiseong laban kay Daegun, pero mas gusto ni Jiseong ang isa laban sa isa. Ayon sa kanya, kahit pa kayang talunin ni Daegun ang 10 ng sabay-sabay, matatalo pa rin siya sa mga kamay niya, kung hindi niya maintindihan ang estilo ng pakikipaglaban ng isang wrestler. Gayunpaman, para masigurado, si Jiseong ang unang sasalang. At kung sakaling maging mahirap, si Seungwa ang susuporta sa kanya mula sa likod. Dati, sa isa o dalawang atake lang, kaya na ni Jiseong nasirain ang mukha ng kalaban, kaya't sa pagkakataong ito ay buong kumpiyansa pa rin siya na siya ang mananalo. Ngunit sino ang mag-aakala, sa simula pa lang, bago pa man lumusob si Jiseong, lubos nang ginulat ni Daegun ang kalaban. Sa ilang simpleng galaw lang, madali niyang naiwasan ang mga atake ni Jiseong. Para hindi manalo si Daegun, agad na sumugod din si Seungwa at nakipaglaban na may 2 atake mula sa likod. Nang maatake mula sa likod, nahirapan si Daegun na umiwas. Isa pa, sa kabilang panig ay mayroon pang si Jiseong na handang sumunggab kay Daegun. Sa kanyang espesyal na lock choke, kumpiyansa si Jiseong at inakala na malapit nang matalo si Daegun. Dahil sa wrestling, ang posisyong mahuli mula sa likod ay nangangahulugang tapos na ang laban. Dahil kalaban niya ay isang wrestler, bago tamaan ng mapanganib na galaw ni Jiseong, may naiisip na paraan si Daegun at umikot para umiwas. Hindi rin basta-basta ang lakas ni Jiseong. Kaya't si Daegun ay madaling nabuhat at napasok sa atake ng kalaban. Ito ay isang wrestling teknike kung saan ang biktima ay huhulihin at ihahagis pabalik ng nag-atake sa isang sitwasyong kritikal. Si Daegun ay nanatiling kalmado at agad na nakahanap ng paraan para ma-neutralize ang mapanganib na atake ng kalaban sa pamamagitan ng paghawak sa dingding. Sa hindi inaasahang kontra-atake ni Daegun, hindi na iwasan ang binata si Jiseong na magulat dahil ngayon ay hindi niya magawa ang lock choke na gusto niya. Sa puntong ito, napagtanto ni Jiseong na simula pa lang, sinadya ni Daegun na tumakbo palapit sa dingding para harapin ang mapanganib niyang atake. Isa pa, dahil si Jiseong ay basta-basta lang makagawa ng suplex technique. Kaya sa mismong sandaling ito, hindi niya pwedeng hayaang makatakas si Daegun. Pero ang gusto ay ibang bagay, at ang magawa ito ay iba pang bagay. Sa ibaba, isang simpleng pag-alob lang ni Daegun ay sapat na para mawala ng balanse ang kalaban. Sinamantala ang pagkakataon, hinawakan niya ng mahigpit ang isang balikat ni Jiseong at idiniin sa lupa, pagkatapos ay ginamit ang lakas para ihagis ang kalaban sa sahig. Napunta sa dehado, ilalim na posisyon, sigurado si Jiseong na kung nasa ilalim na siya ni Daegun, tiyak na talo na siya. Buti na lang, bago pa man siya, Jiseong, tuluyang durugin ni Daegun mula sa likod, mabilis na nag-cover, sumuporta, si Seungwa. Sa pagharap sa dalawang panig, si Daegun ay nakaiwas lang sa atake at tumalon pa atras para makatakas at hindi pa nakakabigay ng nakakamatay na suntok kay Jiseong. Makikitang ang dalawang kalaban ni Daegun ay parehong bihasa at magaling pa silang mag-coordinate kaya't hindi sila madaling kalabanin. Sa kabaligtaran, dahil sa pagsuporta ni Seungwa, nakaligtas si Jiseong. Ngunit iyon din ay isang paalala sa kanilang dalawa. Sa mismong sandaling ito, sa ipinakita ni Daegun, kung ayaw nilang pareho mapunta sa ospital, kailangan din na Jiseong at Seungwa na lumaban ng mas maingat. Ayon sa plano ni Jiseong, bilang isang bihasa sa wrestling, si Seungwa ay aatake kay Daegun gamit ang estilong hit and run. At habang si Seungwa ay sunod-sunod ang atake, si Jiseong ay maghihintay sa likod ng kalaban. Kaya't agad pagkatapos ng plano, si Seungwa ay diretsong sumugod kay Daegun at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na suntok para hindi makahinga si Daegun. Nagpatuloy siya sa pagpiga sa kalaban gamit ang sunod-sunod na sipa na naging isang combo. Hindi na makaiwas pa, napilitan si Daegun na gamitin ang kamay para harangan ang sunod-sunod na atake ni Seungwa. Mula sa isang tabi, naisip ni Jiseong na hindi rin simple ang estilo ng atake ni Seungwa.
Kaya siguro si Daegun at ang kasamahan niya, grupo ni Minho, ay balance sa labanan. Pagbalik sa laban, ang mabilis na pag-atake ni Seonghwa gamit ang paa ay wala pa ring tigil. Sa kabaligtaran, pagkatapos ng ilang pagsubok, mabilis ding napagtanto ni Daegun na ang kalakasan ng kalaban ay ang pagsipa. Akala niya ay nabasa na niya si Seonghwa. Ngunit iyon pala ay isang pagkakamali. Sa mismong sandaling napansin niya ang balak ni Daegun, lumapit, binago agad ng binata si Seonghwa ang estilo ng pakikipaglaban at binigyan agad ng suntok sa mukha ang kalaban. Mayday, sa bilis ng reaksyon at liksi ng mga paa, nakaiwas si Daegun sa mismong oras. Pagkatapos ng ilang pagsubok, silang dalawa, Daegun at Seonghwa. Nalaman agad ni Daegun na si Seonghwa ay may matibay na pundasyon sa paggamit ng kamay at paa. Sa kabilang panig, alam niyang mabuti na si Jiseong ay nagmamasid para sa pagkakataong umatake ng biglaan kapag may bukas na pagkakataon. Para kina Jiseong at Seonghwa, medyo pabor sa kanila ang plano, kaya't naisip na nila ang senaryo kung paano matatalo si Daegun. Denzi parehong hindi alam ni Jiseong at Seonghwa na ang binata si Daegun ay nabasa na silang dalawa parang nagbabasa lang ng libro. Agad na sumugod si Daegun diretsyo kay Seonghwa. Sa kabaligtaran, mabilis ding sumagot si Seonghwa sa kalaban gamit ang isang sipa at pagkatapos ay isang suntok. Ngunit sa ilang simpleng atake lang mula sa striking techniques, mahirap pa rin itong makasakit kay Daegun. Sa kabaligtaran, sa kanyang i-outclass, ang binata si Daegun ay nakapagdulot ng pinsala sa kalaban gamit ang atake na kasing bilis ng kidlat. Habang si Seonghwa ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, sumali na rin si Jiseong sa laban. Gayunpaman, sa isang sandali ng pagka-expose, ang binata si Seonghwa ay hindi pa natalo ni Daegun. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, sinubukan ng binata si Seonghwa na kumalma habang si Jiseong ay umaatake para makalikha ng panggigipit upang makahanap ng pagkakataong bumanat. Sa kabilang panig, masyadong simple ang estilo ng pakikipaglaban ni Jiseong kaya't nabasa na siya ni Daegun. Kaya nang sumugod ang kalaban, Jiseong, agad na in-address ni Daegun ang kalaban. Nang makita ang kanyang kaibigan, si Jiseong, na malapit nang imapunta sa kabilang buhay, mabilis na sumugod ang binata si Seonghwa kay Daegun. Nang makita ang iastig na samahan ng magkakaibigan ng kalaban, talagang nakakasawa. Itinapon ni Daegun si Jiseong sa isang tabi para salubungin ang sipa na diretsong papunta sa ulo niya mula kay Seonghwa. Dahil doon, ang binata si Daegun ay agad na nagpakawala ng isang malakas na hampas suntok diretsyo sa mukha ng binata si Seonghwa. Hindi na nakahanda para salubungin ang chi combats ni Daegun, hindi na nakaiwas si Seonghwa at napilitang gamitin ang kamay para harangan ang atake. Hindi na iwasan ng binata si Seonghwa na mahilo sa tindi ng suntok at pagkatapos noon ay natalo. Kahit isang millisecond lang ng pagkakataon, ang suntok ni Daegun na parang kanyon ay hindi na nagbigay ng pagkakataon kay Seonghwa para magpatuloy sa laban. Sa puntong ito, tapos na ang laban kay Seonghwa. Nang matagumpay na maibalik ni Daegun ang chi combat sa isang laban sa isa kay Jiseong mula sa likod, hindi rin inakala ni Minseo na ganito kalakas si Daegun. Sa tabi niya, kaiba kay ina na hindi man lang nagugulat, si Maru naman ay nagsabi na si Daegun ay talagang amazing weird, mukhang bida sa mga. Pagbalik sa laban, pagkatapos walisin si Seonghwa, tinuloy ni Daegun na gisingin si Jiseong para ipagpatuloy ang laban, ayaw niyang masayang ang kanyang pagsisikap. Gusto ni Daegun na si Jiseong mismo ang mag-all out. Kaiba sa pagka-dominate ni Daegun, hindi inakala ni Jiseong na kaya niyang suntukin o i-wrestle ang isang lalaking kasing laki ng halimaw gaya ni Daegun. Wala nang magawa, mahirap pa rin siyang talunin. Kaya't sa huling pagkakataon, gusto ni Jiseong na ipusta ang lahat sa kanyang espesyal na galaw. At doon, walang sinumang naliligo ng 2 beses sa isang ilog. Dahil si Jiseong ay inulit lang ang lumang tugtugin, kaya naboring si Daegun. Kaya't para tapusin ang isolong pagpapatumba na ito, hindi siya, Daegun, nagdalawang isip at nagpakawala ng malakas na atake sa mukha ng kalaban, si Jiseong. Tinamaan, agad na nahilo si Jiseong. Sinamantala ang sandaling nawala ng balanse ang kalaban, agad na niyakap ni Daegun ng mahigpit si Jiseong at mabilis siyang ibinagsak sa lupa. Nahulog sa posisyong iisda sa chopping board. Ginamit ng binata si Jiseong ang buo niyang lakas para makahanap ng paraan para makatakas. Gayunpaman sa kanyang lakas, hindi siya madaling makatakas. Parang tapos na ang lahat para kay Jiseong.
Kanina lang, si Daegun ay nahadlangan ni Seonghwa kaya't hindi niya natapos si Jiseong. Ngayon naman ay lubos na nag-dominate si Daegun, sa isang suntok ay nahihilo, sa dalawang suntok ay natutumba. Mismo sa sandaling ito, ang nakikita ni Ina ay hindi isang simpleng labanan, kundi parang ginigiling lang ni Daegun ang kalaban na parang ginigiling ang bigas. Sa simula, malaki ang iyabang niya, pero nang masaktan ng husto, hindi na kinaya ni Jiseong. Dahil doon, sa maikling panahon lang, ang binata na may ilusyon ay naging hindi na makagalaw. Talagang ang iibo ay namamatay dahil sa katangahan, hindi dahil sa sakit. Tulad ng sinabi niya sa simula, dahil lumampas na sa hangganan ang kalaban, si Daegun ay hindi magpapatawad kahit pa nagmamakaawa ang Bobong si Jiseong. Si Daegun ay walang awang sinakal ng mahigpit ang kanyang leg. Ngayong sandali, si Jiseong ay magbabayad dahil sa pagsunod sa isang tao na nagngangalang Kim Gon. Hindi alam ni Daegun kung ano ang ginawa ng ihayop na yon para sundan siya ni Jiseong ng ganoon. Pero ang dahilan kung bakit si Jiseong ang naghanap ng gulo kay Daegun ay napakaliwanag na. Kaya't bago pa man matalo si Jiseong, may isa pang tanong si Daegun na gustong malaman ang sagot. Iyon ay, sa kanyang palagay, sino sa tingin ni Jiseong ang magiging taga-stabilize ng Kimryong High School? Si Kim Gon ba o ang taong kasalukuyang sumasakal sa kanya? Sa kabilang panig, sa pangwakas na suntok ni Gihong, natapos na rin ang laban sa pagitan ng grupo ni Gihong at ng mga tauhan ng Bongseong High School. Pagbalik kay Daegun, gusto pa rin ni Daegun na pag-isipan ng mabuti ng kalaban, si Jiseong, kung ayaw na niyang magkaroon pa ng problema. Napilitan si Jiseong na kaladkarin ang kanyang kaibigan, Seonghwa, at tahimik na umalis. Bukod pa dyan, ang buong grupo ni Jiseong ay hindi na kailanman pwedeng ulitin ang pambubuli kahit isang beses pa. Sinubukan nilang iligtas siya pero tapos na ang sitwasyon at tuluyang natalo si Dongman. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang mapait na katotohanan at sumunod sa sinabi ni Daegun. Nagulat si Manho nang makita niyang pinakawalan ni Daegun ang grupo ni Dongman. Sagot ni Daegun, hinding-hindi na makakatapak pa sina Dongman at ang kanyang mga kasama sa Kimlong High kahit minsan. At wala na rin silang silbi kaya walang kwenta kung mananatili pa sila. Isinantabi muna ang tungkol sa magkapatid na Dongman, hindi matanggap ni Manho na ang talunan na si Gonggon ay nangaakit ng ibang estudyante para sa gulo. Kaya naisipan ni Manho na yayain si Daegun na bigyan siya ng leksyon gamit ang palo. Gayunpaman, dahil medyo pagod at marami pang ibang paraan para asikasuhin si Gonggon, tumanggi si Daegun sa alok ni Manho. Bukod doon, salamat din sa grupo kaya nalagpasan ni Daegun ang nangyari. Kaya nais niya ring pasalamatan ang lahat. Narinig ito, ang mukha ng trio ng pasaway ay tuwang-tuwa at nagkaisa sa pagsasabing, lahat naman tayo magkakaibigan kaya natural lang na tulungan ang isa't isa. Para kay Minsu, dahil wala rin naman siyang masyadong nagawa, nahihiya siyang tanggapin ang pasasalamat ni Daegun. Sa parte naman ni Gimo, nang marinig niyang may kailangan pa silang gawin ni Daegun, agad niyang naisip ang parusa ni Daegun. Ang batang si Gimo ay napakaliit, umiiyak at nagrereklamo na wala pa siyang nasasayang masayang sandali sa buhay pero malapit na siyang mamatay, nakakaawa tingnan. Plano lang ni Daegun na parusahan siya ng kaunti, pero sa isip ni Gimo parang malapit na siyang mangibang bayan kasama ng unggoy. Sa kabilang banda, nang mapagtanto niyang tapos na ang laban, nakahinga ng maluwag si Mazi dahil ligtas na siya. Gayunpaman, dahil sobrang pagod ang kanyang mga paa, muntik na siyang matumba. Totoo nga ang kasabihang sa bawat kamalasan ay may kapalaran. Nang yakapin ni Daegun sa bewang, napagtanto bigla ni Mazi na maganda rin pala na mahina ang paa. Kahit pa maputol ang paa at buhatin ni Daegun, pakiramdam ni Mazi ay sulit na sulit. Subalit nang marinig niyang sinabi ni Daegun na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, kusa siyang nakatayo agad. Para kay Daegun, kahit hindi niya alam kung bakit namumula si Mazi, masaya pa rin siya dahil malakas ang kabilang partido. Sa huli, gusto ring humingi ng paumanhin ni Daegun dahil nadamay niya ang dalawang babae, Mazi at Ina. Narinig ito, si Gimo ay mabilis na umamin ng lahat ng kanyang mga mali, sabay ibinunton ang lahat ng kasalanan sa sarili niya para ipagtanggol si Daegun. Salungat sa kaibigan niyang lalaki, mariing sinabi ni Ina na mali ang pag-iral ni Daegun. Ayon kay Ina, nakikisalamuha si Daegun sa mga nambubuli at nakikipag-away sa kanila, gumugulo sa ibang tao sa paligid at nagiging sanhi ng kanilang pagkadami. Ipinapakita nito na hindi siya iba sa mga grupong siga mula sa Bongdan High.
Kaya sa mata ni Ina, si Dagon at ang kanyang mga kasama ay pare-parehong mga siga. Para kay Ina, ang paraan ng paggamit ni Dagon ng karahasan para solusyonan ang problema ay parang batang isip at mura. Kaya huwag na sanang guluhin ni Dagon ang mga normal na estudyante. Sa halip, gusto ni Ina na maghanap na lang ng tahimik na lugar ang kabilang partido at mamatay na lang para hindi na makita. Ayaw na niyang madagdagan pa ang gulo, hinawakan ni Ina ang kamay ni Mazi at umalis, ikinagulat ng lahat. Kung ikukumpara sa lahat, parang tama ang sinabi ni Ina. Ngunit si Manho ay medyo nasaktan at naawa sa kanyang kaibigan, Dagon. Wala ring masabi ang binata, Manho, bilang sagot. Si Dagon naman, ganoon pa rin siya, marami na siyang pinagdaanan sa nakaraan. Isa pa, ito ay simpleng trabaho lang, ginagawa lang ang atas, kaya hindi siya masyadong nababahala. Para kay Gimo, pagkatapos marinig ang sinabi ni Ina, naintindihan niya kahit paano ang mga maling asal niya mula noon hanggang ngayon. Mula sa malayo, nakita ni Mazi ang pagsisisi ni Gimo. Pagkaraan ng ilang sandali, habang pauwi, humingi ng paumanhin si Ina kay Mazi dahil kanina ay medyo napasobra siya. Pagkatapos ng lahat, ayaw na ni Ina na madamay pa sa estudyanteng iyon mula sa ibang eskwelahan. Lalo na't hindi nakialam si Dagon sa plano niya. Parang ayos na ang lahat, nagpasabi si Ina na mauuna na siya. Narinig ito, alam agad ni Mazi na pupuntahan ng kaibigan niya ang kapatid niyang si Gigoon. Sa panlabas, masayang-masaya si Mazi na kumakaway sa kanyang kaibigan. Pero sa loob niya, medyo nag-aalala siya kay Ina. Kitang-kita na mas sensitibo si Ina kaysa karaniwan dahil sa kanyang kapatid. Hindi maintindihan ni Mazi kung bakit kahit hirap na si Ina dahil sa kapatid niya, patuloy pa rin siyang hinahabol ng gulo ng bullying. Pagkatapos ng isang araw ng pakikipagsapalaran, kahit hindi nakakain ng tteokbokki, nakita naman ni Mazi ang pinakamataas na pagtatanghal ni Dagon. Bukod pa riyan, mukhang nagsisisi si Gimo kaya curious na curious si Mazi kung ano pa ang mangyayari. Nabanggit si Gimo dahil maayos na natapos ang lahat, nagbiro si Dagon na bibigyan niya si Gimo ng karapatang pumili ng kamatayan. Gusto bang mamatay sa gutom o mamatay sa sakal, susundin lahat ni Dagon. Sumagot sa biro ni Dagon, sa halip na magtanggol, prangkang inamin ni Gimo ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit kahit pamamatay, gusto niya pa ring humingi ng maayos na paumanhin kina Ina at Mazi. Alam ni Dagon na nagsisisi na ang batang iyon, kaya hinayaan na lang niya sa pagsasabing ang kabilang partido ay isang masamang tao. Ngunit ayon kay Dagon, marami pang mas masama sa labas na kailangang managot sa issue ng bullying. Sa kabilang banda, si Ina ay dumiretso sa ospital para bisitahin ang kanyang kapatid. Nakita ang kapatid na walang kibo, hindi mapigilan ni Ina na malungkot at magreklamo na ang mga masasamang tao sa labas ay hindi man lang alam kung gaano nila pinahirapan ang ibang tao. Hindi mahalaga kay Ina kung sino ang sino, pero ang mga bagay tulad ng pagdadala sa away o pananakot sa iba ay ang pinakamasama sa mundo. Sa mata ni Ina, para silang inag-aaway na parang masayang-masaya sila. Curious na curious talaga siya kung iniisip ba ni Dagon at ng iba na ang nangyari ay isang laro lang. Speaking of games, natalo muli si Gonggon nang gamitin niya ang auto battle mode sa game niya sa cellphone. Galit dahil walang silbi ang auto battle feature ng game, agad na binura ni Gonggon ang laro para hindi na mainis. Tama nga naman, ang paghihirap sa laro ay matatapos, pero ang paghihirap sa totoong buhay ay kailangan pa ring pagbayaran. Sa biglaang paglitaw ni Gimo at kasamahan, nagkunwari pa rin si Gonggon na mataas dahil hindi niya alam na bugbog sarado na pala sina Dungman at ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, nag-iisip si Ina. Kung ito, pakikipag-away, pananakot, ang palaging ginagawa ni Gonggon, Gimo, o mga tulad nila, hindi kaya nila kailanman mapagtanto na hindi ito laro. Hindi tulad ng dati, ang iastig na ugali ni Gimo na nakasukbit ang kamay sa bulsa ay labis na ikinainis ng binatang si Gonggon kaya padabog siyang nagsabi na ilabas ng kabilang partido ang kamay. Subalit, salungat sa iniisip ni Gonggon, kahit inilabas ni Gimo ang kamay niya sa bulsa, hindi dahil sa takot kundi kabaligtaran. Naghahanda si Gimo para kalabanin ang kabilang partido. Dahil sa kakaibang kilos ni Gimo, nakaramdam si Gonggon na may mali sa matabang lalaki na nakatayo sa harap niya. Dahil dito, bago ang biglaang suntok ni Gimo, nagawa niyang umilag, kasabay nito, nakahanap siya ng butas kay Gimo at agad na bumawi gamit ang isang hook punch direkta sa tagiliran mula sa likod ni Gonggon. Isang kasama ni Gimo ay agad ding sumugod para tulungan ang kanyang kasama. Sa kanyang reflex, kahit nagawa ni Gonggon na umilag sa sipa,
hindi niya pa rin naiwasan ang leg lock ng binatang kulot ang buhok at sa huli ay tinamaan ng suntok sa mukha. Hindi forte ni Gonggon ang pakikipag-away. Kaya kahit hindi masyadong mataas ang galing ng mga kasama ni Gimo, hindi pa rin nalampasan ni Gonggon ang lamang sa dami, at sa huli, ang dapat mangyari ay nangyari. Ang walang kwentang ito ay kailangang pagbayaran ang lahat ng ginawa niya kay Gimo at sa kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, nag-iisip pa rin si Ina kung ang mga nambubuli ay ilalagay ang kanilang sarili sa posisyon ng iba at maranasan mismo ang mga maling bagay na kanilang ginawa, pagsisihan kaya nila ito at hindi na ulitin ang mga maling iyon. Ayon sa kanyang pananaw, dugo sa dugo ay mangyayari sa kahit sino. Ngunit ang paghihiganti ba ay isang tamang bagay? Balik kay Gonggon, pagkatapos libre masahiin ng mga kasama ni Gimo ng ilang sandali, natakot siya at nagtakbo papalayo. Gayunpaman, sa likod ng mga yapak ni Gonggon na tumatakas ay ang matinding paghabol ni Gimo at ng kanyang mga kasama. May kasabihan na, karma is a bitch, hindi naghihintay ang batas ng bunga. Kaya pagkatapos lang tumakbo sandali, malas siyang natisod sa isang maliit na post sa gitna ng daan at bumagsak. Kahit nalilito pagkatapos ng pagkatisod at pagtakbo, sinubukan pa rin ni Gonggon na gumanti kay Gimo gamit ang isang spinning punch. Gayunpaman, hindi ito one-on-one solo. Kaya agad, ang walang kwentang ito ay kailangang salubungin ang sipa mula sa isa pa at sa huli ay lumipad direkta sa isang sulok ng pader. Nang ang walang hiya na ito ay nasa sulok ng kamatayan na tuwang-tuwa si Gimo at ang kanyang mga kasama sa itsura niyang ikahiya-hiya tulad ng dilis nang tumakas si Gonggon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pang-aapi ng kabilang partido, sa sandaling ito, ang mukha niyang takot ay lalo pang nagpasaya sa mga kasama ni Gimo. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si Gimo na ganoon kadali natalo si Gonggon. Naramdaman niyang dati ay bobo siya dahil hinayaan niyang tapak-tapakan siya ng kabilang partido. Kaya para itama ang mali gamit ang kanyang kamao, nagpa siya si Gimo at mga kasama na ihatid ng kaunti ang walang kwentang si Gonggon at hinding-hindi na siya makikita pa muli. Balik kay Ina, kahit alam niyang ang ipaghihiganti ay hindi maganda, naintindihan din niya na hindi magiging makatuwiran ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nambubuli ay nagdulot ng ganitong kalagayan sa kapatid ni Ina. Sa kanyang katatagan, desidido si Ina na hindi susuko sa mga nambubuli. Sa isang matibay na paniniwala, gagawin niya ang lahat para pagbayarin ang mga nanakit sa kanyang kapatid. Dahil dito, sa sandaling ito, labis niyang inaasahan na mabilis na makabalik sa kanyang tabi ang kanyang kapatid. Isang araw pa ang mabilis na lumipas. Ang insidente kung saan nagsagupaan, sina Gimo at Gonggon ay naging usap-usapan sa klas 1/6. Pagkatapos ng lahat ng kanilang tiniis, ang kaawa-awang itsura ni Gonggon ay nagpasaya sa lahat. Kabaligtaran naman, pagkatapos ng eksenang mahina ako pero marami ang mga kasama ko, si Gimo ay buong pagmamalaking kinuha ang titulong leader ng klas 1/6. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang ibang miyembro ng klase ay natural na kinilala si Gimo bilang big boss ng klase. Para kay Gimo, pagkatapos opisyal na maging bagong leader ng klas 1/6, formal niyang ipinahayag sa buong grupo na hinding-hindi na maglalakas loob ang walang kwentang si Gonggon na pumasok sa klase kahit minsan pa. Nagbago ang panahon, ang mga estudyante na dati ay laging binubuli ay sumunod sa agos at nagtanong kay Gimo kung kailangan pa rin ba nilang magpatakbo ng mga gawain gaya ng dati. Narinig ito at naisiyahan ng tainga. Ang kasama ni Gimo ay nagmungkahi sa kanilang mga kasama na mag-organisa ng paligsahan sa pagtakbo at mula doon pipiliin ang mananalo para maging bagong tagapagpatakbo ng gawain. Pero ang buhay ay hindi gaya ng pangarap, hindi pa man natatagalan ang pakiramdam ng pagiging nasa tuktok, bigla na lang lumitaw ang isang pamilyar at nakakatakot na anino. Nang makita agad ang presensya ng iharing tagapagbigay ng hirap na si Dagon, hindi tulad ng ugali niya kay Gonggon, si Gimo ay agad na natakot at mabilis na inilabas ang kamay sa bulsa, kasabay nito ay nagpakita ng sipagsuko sa harap ng kabilang partido. Salungat sa karaniwang kumpiyansa niya, nagpadala si Dagon ng pagbati sa bagong big boss ng klas 1/6 at hindi rin nakalimutang mang-asar sa pagsasabing mukhang masayang-masaya si Gimo dahil naging big boss na siya. Alam ni Gimo na hindi nagpunta si Dagon para batiin siya, kaya nang marinig ito, labis siyang na-pressure at nagmamadaling nagpasalamat sa kabilang partido dahil tinulungan siya nitong marating ang araw na ito.
Subalit, bago pa man matapos magsalita si Gimo, pinutol na ni Degon at pinilit ang kabilang partido na magdesisyon. Isa ay gagamitin ni Gimo ang posisyon ng Big Boss para lumaban kay Degon, dalawa ay bubugbugin na lang at tapos na. Sa harap ng bundok Degon, kahit takot na takot siyang mabugbog, pinili pa rin ni Gimo ang matalinong opsyon na magpabugbog na lang para matapos na ang lahat. Kasabay nito, hindi rin niya nakalimutang humiling sa kabilang partido na paliitin ang pagpalo. Sige, pagbibigyan kita, sa harap ng mga kasama ni Gimo, ang binatang si Degon ay nagpakawala ng isang suntok na para sa kanya ay napakagaan. Gayunpaman, ang igaan na suntok ni Degon ay kakaiba, kaya si Gimo ay nabalian ng panga at lumipad na parang alak na tinamaan ng hangin patungong paraiso. Nasuntok sa mukha pero gumaan ang pakiramdam ni Gimo. Kahit hindi niya alam kung pinagaan nga ba talaga ng kabilang partido ang suntok o hindi, pero ang matabang lalaki ay nakaramdam na parang gumaan ang buo niyang katawan. Subalit, ang inakakalasing inapakiramdam ng paglipad ay hindi nagtagal. Isang suntok lang ang natanggap pero lipad ng lipad at ayaw tumigil, nagsimulang mag-alala si Gimo. Nang mapagtanto niya, nagulat ang matabang lalaki nang lumipat siya sa spiritual state. Samantala, sa realidad, mahimbing na nakatulog si Gimo. Pagkatapos asikasuhin ang iaway kay Gimo, bumalik si Degon para tapusin ang grupo ng mga kasama ng matabang lalaki. Ayaw maospital agad, sinabi ng grupo ng mga kasama ni Gimo na binuwag na nila ang grupo ng mga nambubuli 5 segundo na ang nakalipas, kaya humihingi sila kay Degon na iligtas ang kanilang buhay. Narinig ito, kahit pinayagan, hindi nakalimutan ng binatang si Degon na magbigay ng babala na mula ngayon ay hindi na sila papayagang mambubuli ng iba at gumawa ng gulo. Sa halip, gusto ni Degon na mamuhay sila ng tahimik at maayos. Dahil kinaawaan, lahat ng mga kasama ni Gimo ay sabay-sabay sumunod kay Degon para iwasan na mapunta sa estado, gaya ng matabang lalaki. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag pa na mula ngayon ay magiging mabait at masunuring estudyante sila para hindi na makagulo sa kahit sino. Bukod pa riyan, kahit kailangan nilang sundin ang utos ni Degon, hindi naman nila kinainisan ang kabilang partido. Kabaliktaran, labis silang humanga sa ganap na lakas ni Degon. Balik kay Gimo, pagkatapos ng maikling panahon ng pagiging Big Boss, agad siyang bumalik sa lupa. Ngayong ang chairman ng class 1 tandang bawas 1, 1 tandang bawas 2, 1 tandang bawas 3 at class 1 tandang bawas 6 ay si Degon. Pagkatapos ng isang linggo mula nang lumipat siya ng eskwelahan, 4 na klase ang nasakop. Ito ay lubos na ikinagulat ng trio ng pasaway at labis din silang ipinagmamalaki ang walang kaparis na tagumpay ng Big Boss ng kanilang klase. Hindi nagtipid sa papuri sa kabilang partido, ang trio ng walang silbi ay